Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Mga kapatid, ngayon nga po'y pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang kapistahan ni San Bernabe. Actually, siya po isa sa mga nauna ding mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nandoon siya sa sirkulo ng mga 72 disciples. Kung kahit papaano nakakasalamuhan na niya ang 12 na mga apostoles. Siya, si San Bernabe at si San Pablo ay naging mga misyonero sa mga pagano. Pagano in the sense na labas sa mga pananampalataya na napapalooban ng mga Hudyo at ng panahon ng mga Kristiyano. Kung kaya isa po sila sa mga masigasig na misyonero, hindi lamang sa loob ng Jerusalem o sa Israel, sila ay pumunta sa kasalukuyang lugar ngayon ng Turkey at doon nagsisimulang pagpahayag ng mabuting balita kasama si San Pablo. Siya po ay tinawag bilang anak ng isang taong mahilig maghikayat, son of enabler, son of encouragement. Na ibig sabihin, isang tao na laging nagdadala para sa ikabubuti ng kapwa niya sa Diyos. Nag-i-encourage. Bihira lang po ang mga ganitong klaseng tao, lalo tigit sa kapanahunan ngayon na bawat isa ay personal na walang pakialaman o di kaya naman yung kaugalian ng hahataking bababa kung sino ang umaangat. Pero si San Bernabe, siya po ang nagkikayat kay San Pablo na makisama, sumama sa mga apostoles na nagpapahayag ng mabuting balita na bagamat itong si San Pablo, simula't simula, siya ay nagiging persecutors ng mga Christian. Parang hindi pinagkakatiwalaan dahil siya ay pumapatay ng mga Kristiyano nung hindi pa siya nagbago at sumunod sa ating Panginoon Kristo. Pero nahikayat ito ni San Bernabe na may sama na ipakilala kay San Pedro
At ngayon nga silang dalawa, nagiging haligi ng simbahan si San Pedro at si San Pablo na isang misyonero sa mga pagano. Sa makatuwid po, maging sa loob ng simbahan, meron po niyang hidwaan, meron po niyang magkakasalungat. But we have to understand the dynamics of us, even among the families, close family, blood-related family, even our own relatives, merong mga hidwaan, merong hindi pagkakaunawaan. But we have to understand, sisters and brothers, our dynamics. Halimbawa, ayusin natin ang atin mismong kinabibilangan. Una, ang atin mismong komunikasyon sa pamamagitan ng pagtingin ng ating estruktura. Kahit na sino po ang mga nagninilbihan sa simbahan. Ano po yung kahulugan ng estruktura? Na halimbawa, pag membro tayo ng isang group organisasyon na naglilingkod sa simbahan, we can arrange our organization in terms of structure, sa schedule, sa anong mga gagawin, paano natin gagawin. Ito po ay naaayos. Mas madali. Dahil ito po ay napapaloob sa isang estruktura para pong naglalagay ka ng haligi at mga kahoy, pero kung saan mo ilalagay, ang dali mo lang ililipat. Isang pamamaraan ng komunikasyon, ng pagsasaayos ng organisasyon, structural yung ating pagkukomunika, pakikipag-usap. Mas madali siya. Merong pangalawa, na karamihan po maging sa loob ng pamilya, maging sa loob pinagtatrabahoan natin, pangalawa pong komunikasyon, that will say our own emotional communication. Dito po maraming sumasablay. Dito po nagkakahiwalay. Dito po mas lalong nag-aaway. Halimbawa, maayos na ang kanilang struktura, maayos na nilang pag-usapan ang pagpapalitan ng schedule at gawain. Pero halimbawa, hindi ka lang pinansin ng binati mo, nagalit ka na. Nginitian mo, hindi nagresponde sa ngiti mo, nagalit ka na. Hindi mo na ipahayag ang emosyon mo, nang hindi ka naintindihan, nagalitan na kayo, nag-away na kayo. Kung kaya ano nangyari, ang isa titiwalag na, ang isa umayaw na, umalis na. Bagamat maayos ang kanilang mismong pagtingin ng pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na kailangang gawain, marami po ang sumasablay. Pangalawa pa lamang po yon ng komunikasyon, emotional communications, hindi naaayos. Maganda na sana ang plano, hindi ka lang nangitian, hindi ka lang na good morning, hindi ka lang nabati, nagdamdam ka na. Kaya ang iba umaalis, nagtampo, mababaw. Pangatlo, the spiritual communication. Ano po ang nagbabind sa inyo? Bakit kayo naninilbihan? And for all of us, ito yung ating relasyon sa Diyos. Bakit ako narito nanilbihan? Hindi lamang para sa isang taong hindi ngumiti sa akin. Hindi lamang sa taong hindi nakipag-ayos ng aming schedule na supposed to be ayusin namin ito. Merong pang masigit. Ito yung aking pag-communicate sa kanila na narito ako para sa Diyos. Kung kaya't isang tabi ko muna yan, saka ko na lang ayusin. Mas malalim dahil mananatili ka sa paglilingkod dahil nakaugat ito sa iyong relasyon sa Diyos. Bakit ko po ito na ibabahagi? Dahil maging si San Bernabe at maging si San Pablo at magiging San Pablo at San Pedro, maraming pagkakataon po iyan na hidwaan sa mga issues. Marami siguro silang alitan, maraming pag-aaway, maraming sigawan, and that's natural. Pero ang malalim sa kanila, meron silang pananagutan at responsibilidad sa kanilang gawain dahil sa kanilang relasyon sa Diyos, kung kaya't mananatili sila sa kanilang ginagawa. Dahil ang kailaliman ng kanilang misyon ay ito na ngayon ang espiritu ng ating Panginoon Kristo. Aayusin na lang nila sa bandang huli, along the way, aayusin nila
ang kanilang relasyon. San Pedro, San Pablo, San Bernabe, kontra kay San Pablo o iba pa. Mas malalim ang kanilang responsibilidad dahil ang espiritu ng kaloob-looban ng pagsunod nila sa ating Panginoon Kristo ay mas sigit na mahalaga. Maaari nilang maisalang-alang ang kanilang mismong mga kasamahan, pero mas na mapapalalim ang kanilang paggawa ng kanilang misyon dahil nakaugat ito sa relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Ganun po sa atin, mga kapatid. We all deal with our own structures. We deal with communications in terms of our emotions. But we have to go deeper in that we also have the communication in terms of our spiritual life. Mas malalim ito. At ito yung ating pinaguhugutan. Magiging malakas ang aking paglilingkod, narito pa rin ako at matibay dahil hindi ito nakaugat lamang sa aking kaibigan na dinala niya ako dito sa simbahan at hindi lamang nakaugat ito sa aking gagawin dahil kilala ang simbahan ng Quiapo at kaparti ako sa mga naglilingkod, hindi lamang narito tayo dahil sa ating Panginoon Kristo at malalim na malalim itong pinaguhugutan na ito, tayo ay hindi matitibag. Kung kaya nga tayong simbahan sa pamamagitan ng mga haligi nito, ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, mga lahat ng apostoles, lahat ng mga santo, si San Bernabe na nag-alay ng kanyang buhay, nananatili na huwaran ng simbahan ng matibay na kanilang pananampalataya at ang kanilang matibay na pagsunod sa kalooban ng Diyos.